4 na bagong EDCA sites ikakalat sa norte, Palawan at katimugan ng bansa ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa ilalim ng EDCA o Enhanced Defense Cooperation Agreement, bibigyan ng access ang mga sundalo ng Amerika sa mga pasilidad ng Pilipinas. We will formalize it with our partners in the United States so that sabay-sabay naman hindi natin i-preempt yung kanilang pinaplano. Sa anibersaryo ng Philippine Army na dinuluhan ng Pangulo, bukod sa mga natatanging sundalo, reservist at civilian employee, kinilala rin ang mga programa ng GMA Kapuso Foundation na isa sa donors ng binhi ng gulay sa ilang kampo ng Army katuwang ng Tarlac Heritage Foundation. Ang GMA Kapuso Foundation ay taus-pusong nagpapasalamat sa Philippine Army sa pagkilala nila bilang isa sa mga valued stakeholders. At makaaasa po kayo na kami ho ay talagang taus-pusong gagawa pa ng mga proyekto. Pamilya ng ilang biktima ng extrajudicial killings binisita ng isang mambabatas mula Germany. Nakinig si Gabriel Kasmarek sa kwento ng pagpaslang mula sa mga kaanak habang ibinahagi ni forensic pathologist Dr. Raquel Fortun ang mga resulta ng kanyang autopsy sa mga inexhumed na labi ng mga biktima ng EJK. Nangako ang mambabatas ng suporta sa programa ng paghilom para sa mga pamilya ng EJK victims. Filing ng Certificate of Candidacy para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections sinilipat ng COMELEC sa August 28 to September 2 mula sa July 3 to 7. Ayon kay COMELEC Chairman Erwin Garcia, ginawa ito para matiyak na handa ang AFP at PNP sa gitna ng mga nakaraang insidente ng karahasan na ang mga biktima ay mga lokal na opisyal. Sa October 30, 2023, ang Barangay SK Elections. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi.